Ano tingin mo? Bakit? Bakit ganyan pag-succeed ng Hindi ko po masabing successful ako pero alam niyo naman noon pa man, di naman talaga tayo nag-iisip ng ganyan. Dati nga nung maaga ako nagsimula mag-artista, pili ko wala nakakakilala sa akin. Alam mo yun, parang hindi talaga umaabot sa ulo ko. Nahihiya ako. Lagi akong nasasahin. Kaya kapag may mga launching ako, hindi ko alam kung paano ako sasabihin. Parang gusto ko maging jolly as kiray, pero uy girl, may mga pinapasweldo ka ng mga tao, umayos ka. Alam mo yun? Parang gusto kong kumulit. Gusto ko kayong kulitin lahat. Pero nakakahiya sa mga staff. CEO ng dating. pero gaano? Sa kanila ako nahihiya, hindi sa sarili ko. Pero gaano ka, ano? Pero, ayun Tito, dun sa tanong mo, nakakagulat kasi nung nag-launching tayo, nung pumunta po kayo, hindi ko alam ano nangyari. Parang bigla na lang ang sobrang dagsayong orders namin. Ang lala talaga, na para bang, hindi ko alam. I don't know, parang panaginip. Sobrang grabe yung nangyari. And wala pa kaming isang taon sa TikTok pero 400,000 sold. Sa TikTok pa lang yun. Wala pa yung mga distributors, resellers, yung ibang nagbibenta, wala pa yung ibang mga apps na iba. Just TikTok. As in, pag ini-imagine ko, saan nanggaling yung 400? I mean, wow! Kasi hindi mo pwedeng sabihin na lahat yun fans ko, lahat yun pinilit ko or nabudol ko lang. So, talagang karamihan po ng mga bumibili na ngayon, mga repeat buyers and repeat orders na. So, sobrang thankful po. So, bumenta ka talaga sa TikTok? Sa TikTok ka talaga bumenta na? Actually, sa lahat naman po ng app namin. Pero syempre, si TikTok kasi, mabilis mag-live mo. So, parang mabilis kasi pumindot, di ba? I-check out mo agad, nakabili ka na. So, talagang mabilis magbenta kayo TikTok. So, millions per day nakita. Ang dami rin po kasi ilalabas. Alam mo yun, ang dami, lalo na ngayon sa launching, hindi naman po ito libre. Ang dami rin pong kailangang ilabas. Sweldo pa ng mga tao. Ang dami rin pong kapalit. Hindi ko pa nakikita ngayon yung success talaga, yung benta. Kasi po, iniikot ko po sa mga bagong products. So, layo ko pa po doon. Sobrang layo ko yun. Kaya nga parang pili ko, ganito pala yung business. Ang hirap pala mag-business. Akala mo ang dali. Yung parang pag nakabenta ka, yaman mo na. Pero, hindi po. Hindi talaga. Kasi, syempre, kapag hindi naman porket may bumili, minsan may mga problema pa yan. Yung iba, pinapalitan kasi nasira yung packaging. Syempre, minsan hindi na namin yun awak, pero papalitan namin. Diba? May mga kapalit. Ang daming kapalit, pero hindi naman po nawawalan, pero hindi rin sobra. Part naman talaga sa ano. Opo, at saka ang goal ko rin kasi ngayon, sabi ko nga po sa inyo, talagang mabigyan ko ng mas marami pang trabaho yung mga gusto kong mabigyan ng work ko. Hindi na nga po ako nagbibilang kasi nasasaktan na po ako pag nagsasahod. Ang sakit po pala kapag, alam mo yun yung, uy, laki ng benta natin yun, tapos biglang, okay, sahod na, parang wala. Pero, at least ngayon po, tanim lang ng tanim. Alam niyo yun, kaya tanim lang ako ng tanim ng mga bagong products. Di ko rin naman po alam kung ano rin po yung magugustuhan ng mga tao. Di ko rin alam po kung ano yung magkiklik. Kaya, gawa lang po ng gawa. So, kung ako po tatanungin niyo, wala pa po akong pera ngayon. Sa ganito ka bongga na lang, Opo, wala pa po. pera yan. Kasi labas din ng labas. Tapos may papasok, tapos lalabas din. Maraming salamat po. Thank you so much. Ano po kami, favorite ko yung mga honest reviews kasi hindi ko kilala yung mga yun. Hindi ko kamag-anak. At wala po akong kamag-anak na 400,000. So, maraming salamat. And karamihan din yung mga affiliates po na nandito. Dati po silang mga buyer lang din. Tapos, nag-affiliates na sila kasi naka-help na po sa kanila. Siswerdoan sila? Commission based po. Ganun po kasi sa TikTok, commission based. So, parang the more na magbenta ka kapag sinibagan mo,
malaking commission. Kaya yung iba po madalas, karamihan ng mga affiliates ang kakilala ko, hindi na sila nag-work. Kasi pag sinipagan mo talaga po mag-affiliate, ilan sila? Alam ko po ngayon 100. Opo, hindi ko alam kung 100 talaga yung dumating. Pero ang sabi po sa akin ng staff, Ilan lahat ang products na more on mga ano ba to? Health and wellness, beauty products, or what? dami na po, parang 20 na. Hindi pa nakakalabas yung iba kasi syempre, okay na yung mga packaging, okay na yung products, pero syempre, hinintay natin yung FDA. Every product. Yun pa po, syempre hindi po tayo maglalabas sa mga product na wala pong FDA. Meron na bang nagreklamo sa product mo? Wala pa naman po. Pero meron yung mga alam mo yung mga very techy na check ko kung may FDA talaga. Ayun, mga ganun. And hindi po ako nilalabas ng product na hindi po FDA, kaya po magastos din po. Kasi gusto ko simple. Sabi ko nga, madaling magbenta, pero marami kang kailangang expenses. Yes po, sobrang laki ng Mix mo yan sa business o dahil sa wedding? ano po, siguro sa business na po sa business and sa wedding kasi ako yung todong abala because ako yung maarte sa amin. Parang pag pumili siya, kahit damit niya ako nag-aasikaso na parang, itong gusto ko, design ng damit mo, gano'n. Maarte kasi ako, siya yung jowa ko kasi sobrang bait talaga. Parang, at ayoko maging pabigat, sabi ko sa kanya, well, since may business ka, may business ako, babayaran ko yung gusto kong bayaran, pero pipigay ko sa'yo kung anong dapat mo bayaran. Ganun kami. Hati kami. Budget? Meron bang Budget ko po. sa budget niyo sa wedding? Budget namin. Parang 500,000. Maliit pa rin Maliit yun Hindi pa- Laki na nga po, parang ang bigat na ng puso ko. Sa Parang, tinipid mo pala? alam niyo po, nung inaayos ko yung Sa wedding, gown lang, million. grabe ganun pala yung, ito pala ikasal. Parang, Maliit pa yun. sana naging tomboy na lang ako. Magkano wedding gown mo? Ay, sorry po, sorry. Sino gumawa? Hindi, parang alam mo yun, parang sana hindi na lang ako Kinakasal asawa. din Pero na tomboy. hindi opo, may kinakasal na tomboy, pero hindi ganun kasing arte naming mga babae. Diba? Yung amin One palit day lang ng gown. naman Iba pa yung reception. Iba pa yung, diba? Iba pa yung parang nag-aayos pa lang. Parang prep gown. Iba pa yung gown sa church. Iba pa yung gown. Sabi ko, sana nag-suit na lang ako. Alam mo yun, parang... So parang kulang yung 500, oh. Parang Hindi. per million yun. Actually, yung ano namin, yung goal namin mga 500. Oh. Pero kasi So, sobrang dami bakit? nagmamahal sa amin. Sa mga ninong pa lang, parang kami nasagot sa... Okay. So yun At least. Sobra kaming swerte sa mga ninong at ninang So, sino namin. sila? Dami po. Pwede mo i-share. Okay. Mga taga-showbiz lang. Mga taga-showbiz. Si Miss Mara Rivera. Si Kuya Dom. Si Dingdong Mr. Dingdong Dales. Miss Ay de las Alas. Si Mary Domingo. Miss Sharon Cuneta. Si Mama Vice, of course. Ninong namin. Nanay ko yun eh. Mr. Gabby Concepcion. Nanay Maricel Soriano. Mga kakulong ko lang din po talaga. Nagbigay na sila ng regalo? Siyempre, nakakaya naman na, pwede po ba ako kayo umatin? Okay, sige, Padala sa'yo. nyo na lang. So sa ninong mo ilalagay Ito po yung si... bank account ko, ha? So, sa ninong Alam mo mo yun, yung ilagay parang si Vice? pera ko, ha? Parang, hindi naman ganun, tito. Parang yung feeling lang. Oh. Yung yung super close namin, siyempre yung, ano namin, yung CEO ng Purple Hearts, ayan, nagregalo na agad. Oh, yan. Ano na regalo? Hindi ko alam kung pwede ko sabihin. Pero pag pwede na. Pag pwede na Cash yung pa? CEO ng Purple Hearts. Malapit ko. This year, next year. Malay mo bukas. Bakit tayo ma-announce? Very private. Kasi punti lang yung tako. At saka parang magulat na lang kayo, kinasal niya ako. Ang pangit naman kasi po, excited ka. Ito ang date ng kasal namin. Di ba? Tapos yung parang sobrang excited mo, tapos pagkadating sa kasal, tsaka naman yung kasal. Alam mo yun? Kaya ayokong, binago ko na rin yung, ugali
So, bali church wedding to, Kiray? Ano po? Church wedding ito. Apo, church po. Church wedding. Gusto ng gown mo. Ready ka. Jazel, saka Rao. Kiray, Ryan Aplaza. dito sa Manila o sa malayo? Ito lang po. Kasi po, kinonsider ko rin yung mama at papa ko na senior na hirap na sa travel. Tapos, parang ganun din yung expenses kasi papatulugin mo rin sila kapag out of town. Diba? Parang hindi mo naman pwede uwi na kayo kasi walang hotel. So parang ganun din yung babayaran mo na, at least dito, darating na lang sila sa church, sa reception kung gusto nila. Hindi na yung tatravel lang matagal. Hindi lahat ng bisita namin may mga, of course may mga kotse, so nag-adjust po tayo sa mga months. Ang kasal. November, December. December. Okay lang. Ano po, anong monthly rin? Takot ako sa'yo din. Ilang ba? Ba't nga? Ako na Japan kami. Nakauwi lang namin po ngayon. Akala ko yung prenup na. Prenup. Wala. Kasi parang, lagi ko nga sinasabi, hindi ko na kailangan ipagpalaki kung ano man yung business mo. Jowa ko kasi sobrang private siya ngayon. Alam mo, parang gusto ko na, sabi ko nga sa kanya, alam mo gusto ko na patulad minsan na may paupahan ka, may ganito ka, may ganyan ka. Kaya ako na hindi naman kailangan. Saka hindi naman daw siya kilala. Wala siyang pake. Di rin naman. Stefan, buti nga po tama yung sinabi niyo, yung nung nag-prenup kami, Stephen pa rin yung sinasabi ng mga tao, hindi pa rin siya kilala. So ano talaga, very private lang siya. Ayaw ko talaga malabas. Pagka Maynila kami, ang mahal po ng bahay sa Maynila. Talaga naman, yung parang yung lote mo lang na ganito. Sobrang mahal lang. Saka hindi kayo tutulog na ba Kaya po talagang sobrang ipon pa kasi hindi pa namin kaya bumili ng dito po. Hindi namin kaya po na mag-province na mas mura sana yung bahay po doon, di ba? May bahay na agad na maganda rin po. Kasi syempre travel kasi nag-office ako. Ano po muna, ipon po muna. Ano po? Hindi po, pagkukondo po muna. Kiray, pa-explain naman nung nangyari sa Actually, ano. sorry po. Nung inisip ko rin na bumili ng condo, ang sabi ko baka hindi pa natin yung mansion. Di ba parang pangarap naman ng mga, lalo na ako, ang tagal ko na po nagtatrabaho. So, pangarap ko rin yung bigay ko bahay, mansion, ganun. Nasa may gwardiya, alam mo yon, ang sa bahay po ni Kiray. Di ba? Pangarap ko yun. Talaga naman, kahit sino naman mo, yung parang, Oo naman. nagja-jogging lang ako yung wala nakakakita sa akin. Pero, sabi ko nga, baka kondo muna kasi di kaya. Nung tinanong din namin kung magkano yung kondo, parang kasing mahal din ang bahay. Kaya sabi ko, kung magko-kondo tayo at bibili tayo ng kondo talaga, baka 5 na yung anak natin, nagbabayad pa tayo ng kondo. So, kalmahan natin ang mga kaganapan. Kalmado, wala pa kaming bahay po. Sorry, wala pa po kaming bahay ngayon, ipon po talaga. Siya, gusto nun po niya. Gusto ko 7. Pero totoo talaga, totoo. Kasi 4 kami magkapatid. Tapos parang, nung nagkabahay kami na sarili, hindi ko na nakikita yung mga kapatid ko. So, parang kahit 4 kami, hindi ko na nakikita. So sabi ko, pag nag-anak ako, dadamihan ko para lagi may nakikita ako. Ewan ko, pero kasi 31 na po ako ngayon, paano yung 7? Hindi ko po alam. Hindi ko nga po alam kung paano po makakasya yung 7 dito. Pero siya, ilang business? Kahit ilan naman po siya. Basta gusto niya na magka-baby. Sabi ko lang, relax. Pero anytime Ito handa nangyari sa ka. Japan, pakikwento. Oo. Ayun na nga. Sa Japan, okay. Prenup namin yun sa Japan. And then, itong prenup na ito ay pinili namin because sobrang favorite namin talaga yung Japan. As in, the place, yung tao, yung streets pa lang, picture ka kagad eh. Unang dating namin dun, kala mo talaga, alam mo yon yung mga atat-atat, hindi pa nakakarating sa hotel, nagpa-picture na agad. Pero yun, pagdating namin doon, actually, pagdating namin full of love. Pagka-uwi, ganda ng mga pictures natin. The next day, pagkagising ko, ano to? Bakit ako viral? Anong nangyari? So nagulat ako. Tapos nung pagkatingin ko, sa vending machine pala, yung vending machine. And nakakatawa
nakakatuwa kasi po nung sinut namin yung vending machine na yun, yun yung pinaka talaga, promise, kinasiyahan ng mga dayuhan kasi kasi sa Shibuya maraming tao eh. So yung mga dayuhan doon, yung mga iba't ibang lahi, nagsastop sa shoot namin parang, mga ganun-ganun sila. Tapos yung mga Japanese, nagtatanong kasi yung host namin, dun sa Japan, half Japanese, half Filipino. So, naiintindihan niyo yung mga sinasabi ng mga Japanese. Ang sabi doon ng Japanese, sino daw akong model? Wow! Siguro hindi niya nakita nga kasi yung height ko kasi nakaupo ako sa vending machine so parang, mukha ba akong model? Parang gano'n. So, ang saya lang. Kaya na nagulat ako na nag-trending. Ano nangyari? Pero sabi ko nga, hindi na sana aabot ko na mag-explain po ako kasi ang saya ng prenup namin. Sobrang ganda ng photos namin, ang galing ng videos namin, ang ganda ng makeup ko, na mukha akong nagpagawa ng ilong dun sa mga pictures ko. Kanino idea yung vendor machine sa'yo? Sa photographer po namin. Opo. Tapos, kasi naman, ate, paano naman ako akit dun? Parang ang taas din dun, no? Bakit daw yung naisip niya yun? Wala nang kulang kasi marami ng shoots na nangyari po na gano'n. Parang hindi siya first time. Kasi may nakita rin ako, actually bago niya pinagawa yun sa akin, nakita ko na po talaga na may mga ginagawa ng gano'n. Kasi syempre, mayabang ako na gusto ko mag-prenup sa Japan. So, tinignan ko rin yung mga pictures ng inspo, na mga pictures po sa Japan, kaya nakikita ko na po yung talaga. Ewan ko, parang talaga nila ako. Maraming salamat po dahil sakto po siya sa launching ko. Pero, mayroon po tayong permission sa mga authority po. Kaya, no harm done, hindi po kailangan mag-worry. And sa mga Pilipino and OFW, lalo na sa mga taga-Japan, pasensya na po kayo. Pero hindi niyo po kailangan na magalit. Tama na po yan. Kasi wala pong naagrabyado or walang nagalit mismo nung nag-shoot po kami. Bakit baka naiingit lang sa'yo? Sana all kinaiinggitan. Saan ba dito ang kinaiinggitan? Bakit? Paano? Saan? Sa pera mo? Charot. Sana all. Nita Julia, anong pera-pera? Paano naman worth ni Baka Kiray? naman i-dismiss sa akin, pera-pera. Kiray, focus ka na ba sa business or magiging active ka pa rin sa showcase sa artista? Hindi ko po masabi kasi syempre first love ko yung Active. acting talaga eh. And hindi naman ako mapupunta sa business na to kung hindi ko rin po sinimulan ang showbiz. Hindi mo pwedeng talikuran ang pagmamahal mo doon sa first love mo. Hindi mo pwedeng talikuran kung sino yung nagpakilala sa'yo. Kung saan ka nakabili ng bahay at kumasenso ang pamilya mo. Pero sa ngayon, hindi ko pa po kaya kasi mahirap pong iwan ng business. So, wala ka ang dami ko pong tao. Pero So, wala kang tinatanggap na offers? guesting lang po, pero mahirap din kasi magbenta kung hindi na nila rin po ako nakikita, di ba po? At visible. Plus factor mo yan eh. Yun na nga po kasi, swerte ko kasi artista na ako, di ba? Tapos, nag-business na po Advantage ako, mo. yun, advantage na po yun. Eh, syempre, gamitin na rin po, di ba? Saka, yung mga guesting, actually, karamihan ng mga gini-guesting ko, parang ano lang po talaga, parang para sa products, ganyan. Pag-maintain. Opo, para lang makilala pa rin po yung products ko. Pero mga movie, shows, marami na po tayong natanggihan, di po talaga kaya. Nabalitan namin Hindi sa pagmamayabang ha, pero kasi syempre, hindi naman ako bida dun. Hindi ako pwedeng magtinate na, ay, may live go ako. Di ba? Na wala namang CEO dun. Syempre, ako na parang, kilala nyo naman ako. Napakakulit-kulit ko na parang, hindi ako pwede mag-take, hindi naman ako ganun. Saka, hindi naman ako sanay na magreklamo ng mga ganyan-ganon. So, paano kung sinabi, may taping ka ng gato, ganyan-ganyan. Hindi na, wala na. Hindi ko, paano tas pag-rush pa sa office, may problema. Alam nga naman kung iwan ko yung taping. Nasira lang ako lalo. Kailan yung pinakahuli yung malaking kita mo sa live selling? Malaking kita. Katulad nung 7. Siguro po nung nag-launching talaga, sobrang, kasi hindi ako nagla-live nun, pero nakakabenta po kami. Parang, actually, na-misinterpret nga ng mga tao yung interview ko with Miss Karen. Kasi ang sabi ko doon, parang lumabas doon, sinasabi ko daw, 3 million daw yung kinikita ko per day. Okay? Clarify natin yun. 3 million daw yung kinikita ko per day. Ang sabi ko doon,
Kaya ako nag-business kasi milyon yung nabibenta ko nung hindi pa ako CEO. Kaya ako naisip kong mag-business kasi sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang paano kung ako yung may-ari, hindi ako yung nakakabenta ng milyon. Pero hindi ako yung nakakabenta ng milyon. Sila parang inassume na nila agad na niyayabang ko na ako yung 3 million yung kinikita ko per day. Sama-sama yun, Ko na. mga distributors. Hindi na lang natakot sa BIR yung tao na yan. Panong-palo, alam mo yun. Sabi ko yung mga, sige na nga, trip na trip nyo ako eh. Okay lang, sige. Pero at least nakakatulong naman sa products ko yung mga pagka-misinterpret ng mga tao. Kaya Uy, nga, teka pala kay Rai, close pa rin kayo pala kayo ni Vice. Tuloy-tuloy ang Oo naman, si ano, Mama, di ba mama ko nanay-nanayan mo yun eh? Oh. mama ko yun. Saka, Paano siya ninong, Ninang? Ninong. Ninong? Sino ka partner niya? Kung sino pa yung partner na, pwede naman yung isama. Ako siya hindi ko pa nami-meet si Kuya Ayon, pero pwede niya naman po isama. Pero ano yun, shuffle lang naman yun. Kasi random lang naman yung mga ninong-ninong. Tsaka, request na maging Ninang? ninong nga rin namin si Petit. Sabi ko, ma, hindi ka pwedeng mag-gown. Baka hindi kami ipakasal ni Father. Ay, si Vice naggagaw Baka po, nun. kasi syempre Pwede pa. Catholic eh. Oo. So, di ba po, baka, parang just to make sure. Pero kasi si Mama, nagsusuit naman yun tapos half Oo, gown, alam mo yun. oo. Pero at least sa pangtaas. Pwede naman nakapants. So, Alam naman natin pag, syempre, pag mag-a-adjust relihiyon, naman. So, syempre gaano kailangan ka-happy si natin, Kiray na yun? ano po? Gaano ka-happy si Kiray? Sobrang saya ko. Tita, sobrang saya ko. Hanggat marami tayong napagtatrabaho, kaya nga dagdag lang din ako ng dagdag ng products ko. Kahit wala pang naibabalik. Alam ko someday, talagang may babalik rin to. I mean, yung pagod ko, yung hirap ko, at least ngayon marami tayong natutulungan. Hindi ko pa iniisip yung ano ko. At least hindi naman po, anong tawag doon, te? Hindi naman po lugi. Nababalik lang, tapos sobrang ikot-ikot lang. Parang Break even, invest na ng or? invest, break even po talaga. So hanggat marami tayong nabibigyan ng work, ikot-ikot-ikot, pag okay na yun, kaya hindi ko po masabing successful, stable. Ang layo ko pa po sa mga salitang ganun. Pero do you think you have found your calling? Parang gano'n. Calling. Ang lalim naman nun. ito na. I mean, ito na yung business. Destiny mo ba? And Alam mo, also, hanggang ngayon, hindi ko masabing calling pero hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi, Or hindi pa nakakatawa. nagsisink Natatawa ako sa sarili ko. Alam mo yun, kasi yung boyfriin ko ngayon ma-business, di ba? So, siya talaga yung parang nag-guide sa akin po through all. Hindi ko lubos maisip na sisiyo ka talaga. Ang kulit mo lang. Alam mo yun, pero basta as long as okay yung business, wala tayong tinatapakang tao, and may mga FDA ang ating mga products, safe sa inyo gamitin, and ayan, every launching natin, very successful. Okay na po ako doon. Kiray, kumusta ka sa parents mo? Paano nila tinanggap? Yun na nga, bibitawan ka na nila, ay may sarili ka ng pamilya. Umiiyak mama ko, pero Oo. alam mo, Tito, hindi pa ako niyayaya nung kasal nung binigyan ko siya ng 1 milyon eh. Oo nga. Diba, naalala niyo yung binigyan ko siya ng 1 milyon. Tapos tinanong niya na kagad, kailan ka magpapakasal? Ay wow, kailangan pala ng 1 milyon. Mama ko talaga mukhang pera. Ever since, alam niyo yan, mama ko talaga, hindi na nagbago, consistent. So gusto niya Consistent. talaga na ring mag-settle ka na. Hindi, akala ko nung una, na-carried away lang siya, na parang, wow, bakit binigyan ka lang ng 1 million? Kailan ka na agad magkakasawa? Ano yan? Pero, ready na siya, hinihinga na nga ako ng apo. Oo. Sabi, ako naman si alam niyo naman po no, lagi kong natutuwa nga ako pag nakikita ko kayo talaga lahat. Kasi bata pa lang ako, very strict yan si mama. Bawal ako magka-crush. Kaya sa buong bulilit wala akong crush eh. Hindi ako mahilig sa artista talaga. Never ako nagka-boyfriend ng artista. Hindi nyo, never nyo rin narinig na may naling sa akin. Ano lang yun, for work lang yung mga naririnig-rinig nyo, pero hindi sa totoong buhay. No? Kasi ganun ka-strict yung mama ko. Pero nung nilet go na ako, sabi niya, oh, kailan ka na magpapakasal? Kailan ka na baby? Parang, ay, ako pala yung Ikaw weird, hindi kasi pa parang rin. ako ngayon yung, alam mo, hindi po ako
pressure. Ready kasi tingnan mo wala pa nga kaming bahay. Nag-iipon pa lang. So, wala, in-enjoy lang namin. Pero boyfriend ko talaga gustong-gusto na. Mahilig sa bata yun, mahal-mahal niya yung mga pamangkin. Thank you, Ray. Si Mami lagi nakabantay kasi sa'yo. Ay nako, di ko na nga sinama dito, baka magkalat-kalat pa din. Saka mag-take out pa. Ako, 6th floor. Marami yun, dalawa yun. Dalawang 6th floor yun. Kaya nga madam yun. Madam na yun si mama. Si boyfriend ko yung meron. Siya may ano rin siya, may ganun din siya, mga matataas na paupahan. Tsaka na lang ako. Kaya inuna ko muna yung mga paupahan ni mama. Lahat ng paupahan na pinagawa ko kay mama yun. Para, di naman siya ma-hurt pag... Kasi dati wala ka pang work. Wala pa tayong sweldo. At least ngayon hindi na siya nangungulit, diba? Kasi meron siyang every month. Kiray, nabash ka dun sa ginawa mo sa Japan, di ba? Pero napuli ka rin kasi agad mong tinanggal. Na anong lesson doon? Parang, di ba, kung tutusin, is viral yun. You could have been, maraming magre-react. Di ba usually ganun ang for cloud chasing? Ano yung take mo doon? Actually, nakakatuwa nga po isipin kasi hindi ako for cloud chasing. Alam mo, parang hindi na ako nag-artista ko eh. Parang hindi rin naman ako matawag na vlogger. Anong binablog ko? Hindi naman ako nag-vlog. Hindi rin naman ako influencer. Wala naman akong masyadong pinopromote na kundi products ko lang. So, hindi ako into that eh. I mean, kung pwede nga hindi mag-viral, hindi na uwi. Kasi mga viral ngayon sobrang negative. Alam mo yun? Yung parang nakakatakot mag-viral ngayon. Pero dahil nandito na tayo, dinilit ko nga kasi parang ang daming na-hurt. Actually, ano bang lesson? Kasi, sabi ko nga po ayoko na mag-explain kasi may permission kami dun eh. May permission kaming umakyat sa mga authority. Kaya parang dapat hindi na ako nag-explain. But since ang daming na-hurt, tapos yung mga nakikita ko pa ng yung mga kapwa Pilipino ko lang din po. So parang, ay nako, bastos yan sa mga Japanese. Nung nag-shoot po kami, yung mga Japanese, model daw ba ako? Alam mo yung amazed sila sa mga pinagagagawa ko. Kaya parang, ang tangi ko lang masasabi, I'm sorry kung talagang na-offend ko po kayo. And lesson, hindi ko masabi kung anong lesson po. Okay na. Parang, hindi, inisip ko nga kung anong lesson kasi parang hindi ko naman pwede sabihin naging insensitive po ako kasi parang kahit hindi yun mag-viral o mag-viral, nasa isip ko po, gagawin ko pa rin. I mean, gagawin ko pa rin yung sinabi ng photographer. Kasi ang cute eh, di ba parang cool lang naman ang concept. Saka, nagpaalam naman po tayo.